Marami, kabilang ang mga nagsisimba at tinuturing ang sarili na Kristiyano, ang nagdududa kung may mga demonyo nga ba sa paligid. Para sa marami, sina Satanas at ang kanyang mga demonyo ay mistikong nilalang na nilikha lamang ng imahinasyon ng tao upang magdulot ng takot at pigilan ang mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Ngunit ibang sabi ng Biblia. Ayon sa kasulatan, ang Diablo ay mas totoo kaysa iniisip natin. Ngunit, ang paksa nito ay hindi madalas pag-usapan sa hanay ng mga Kristiyano. Marahil dahil nakakatakot ito. Iniiwasan ng ilang tao ang paksa. Maraming binabanggit ang Biblia tungkol sa mga nilalang na ito at sa kanilang kapangyarihan sa tao. Para maintindihan ang kapangyarihan ng mga demonyo, dapat muna natin silang makilala. Marami ang naniniwala ang demonyo ay si Satanas. Pero hindi ito totoo. Ang demonyo ay isang anghel na nahulog tulad ni Satanas. Sila ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos. Ngunit sila ay nagrebelde at naging bahagi ng hukbo ni Satanas. At halos 1/4 sa kanila ay itinapon mula sa langit kasama ni Satanas. Ginawa niya ito para magkaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa Diyos. At ngayong kilala na natin ang mga demonyo, alamin natin ang kanilang kapangyarihan batay sa ilang talata sa Biblia. Pero bago tayo magsimula, gusto kong hilingin na i-like mo na agad ang video na ito. Mag-subscribe ka dito sa aking channel at i-activate mo ang kampanilya. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng notification mula YouTube sa cellphone mo. Ayos ba? Halika, samahan mo ako araw-araw. Sige, tara na. Una, ang mga demonyo ay kayang pasukin ng hayop at tao. Higit pa sa pagdudulot ng takot, paggawa ng mga problema, at paglalagay ng mga bitag sa ating landas para tayo pabagsakin at ilayo sa presensya ng Diyos. Pwede ring sanibang ng demonyo ang katawan ng buhay na nilalang. Sa Marcos Kabanata 5, may malinaw na bahagi tungkol dito. Ayon sa Biblia, matapos palayasin ni Jesus ang lehiyon ng demonyo mula sa lalaki, hinayaan ni Jesus na pasukin ng mga nilalang ang kawan ng baboy sa burol malapit doon. Tingnan natin kung ano ang nakasulat. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Lehiyon," sagot niya, "dahil marami kami." Paulit-ulit siyang nakiusap kay Jesus na huwag silang paalisin doon. May malaking kawan ng baboy na naninginain sa burol malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus. "Ipadala mo kami sa mga baboy para makapasok kami sa kanila." Binigyan niya sila ng pahintulot. Lumabas at pumasok ang maruruming espiritu sa mga baboy. Ang kawan ng mga humigit kumulang 2,000 baboy ay tumakbo pababa ng bangin papunta sa dagat at nalunod doon. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Sa talatang ito, makikita ninyo na sa pahintulot ng Diyos, ang mga demonyo ay pwedeng pumasok sa hayop. Kaya rin nilang kontrolin ang mga ito. At, bukod pa dyan, pumapasok ang mga demonyo sa katawan ng tao. Tingnan natin kung anong isinulat sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa kalagayan ni Maria Magdalena na sinapyan ng 7 demonyo. Si Jesus ay naglalakbay sa mga bayan at ngayon, ipinapapahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae rin na pinagaling mula sa masasamang espiritu at mga sakit. Maria na tinatawag na Magdalena, na nilisan ng 7 demonyo. Tulad sa 2 pagkakataon, patuloy pa rin may ganitong kapangyarihan ang kaaway. Kaya hindi natin siya dapat maliitin. Sa halip, kumapit tayo sa Panginoon. Dahil walang nangyayari nang wala ang pahintulot niya. Amen? Pangalawa, maaring magdulot ng sakit sa pag-iisip ang mga demonyo. Ilan lang ang may alam nito, pero ang mga demonyo ay maaring magdulot ng maraming masama ng mga sakit sa pag-iisip sa mga tao. Isa sa mga kilalang halimbawa ng masamang kapangyarihan ay mababasa din sa Marcos Kabanata 5, sa kwento ng sinapian ng demonyo sa Gadara. Tingnan natin kung ano ang nakasulat. Nang bumaba si Jesus, isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu mula sa libingan ang lumapit sa kanya. Nakatira ang lalaking ito sa mga libingan at walang makagagapos sa kanya kahit nagamit ang mga tanikala. Dahil madalas na nilagyan siya ng mga tanikala sa kamay at paa, ngunit pinupunit niya ang tanikala at binabasag ang bakal sa paa niya. Walang sinuman ng sapat na malakas para mapigil siya. Araw-gabi, palakad-lakad siya sa libingan at burol, sumisigaw at sinasaktan ng sarili gamit ang bato. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Ipinapakita nito na kayang gawin ng mga demonyo na kumilos tayo sa parang kakaiba at hindi natin nakasanayan. Ipinapakita rin ng aklat ni Mateo ang isa pang halimbawa nito. Tingnan natin. Nang dumating sila kung saan naroon ang karamihan, lumapit ang lalaki kay Jesus. Lumuhod siya sa harap at nagsabi,
Panginoon, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay sinusumpong at labis na nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy o tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, pero di nila siya napagaling. Sagot ni Jesus, o sa lilahing walang pananampalataya at masama. Hanggang kailan pa ako makakasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo titiisin? Dalhin dito ang bata! Sinuway ni Jesus ang demonyo. Lumabas ito sa bata at mula sa sandaling yon, gumaling siya. Pero mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko ngayon. Hindi porke kayang magdulot ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ng mga sakit sa pag-iisip sa mga tao, ay ibig sabihin, lahat ng merong anumang uri ng problemang psikolohikal ay sinasaniban na. Walang kinalaman yon. Mahal ng Diyos ang mga taong ito at pinoprotektahan niya sila. Ang nangyayari, sa kasamaang palad, may ilan na mali ang interpretasyon sa mga talatang ito sa Biblia at nauuwi sa maling paghusga sa mga may kapansanan. Huwag mong gawin yon. Pakiusap. Okay? 3. Ang mga demonyo ay maaaring magdulot ng pisikal na sakit. Katulad ng mga sakit sa pag-iisip, kaya rin magdulot ng mga demonyo ng pisikal na sakit sa tao. Kasama rito ang pagdudulot ng pagkapipi, pagkabulag, pagkabingi at iba pa. Basahin natin ang sinasabi ng Biblia sa Mateo 4. Habang sila ay umalis, dinala kay Jesus ang isang lalaking inalihan ng demonyo na hindi makapagsalita. Nang mapalayas ang demonyo, nagsimulang magsalita ang pipi, namanghang mga tao at sinabi, "Hindi pa kailanman nakita ang ganito sa Israel." Tingnan mo nakasulat sa Mateo Kabanata 2. Dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi na inaalihan ng demonyo at pinagaling niya ito kaya't nakakapagsalita at nakakakita na. Ikinuwento rin sa Biblia ang tungkol sa isang babaeng nagdurusa sa pisikal na kapansanan dahil sa masamang espiritu. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Nandun ang isang babae na 18 taon nang pinananatiling may sakit ng isang espiritu. Lumalakad siyang nakayuko at hindi niya kayang tumuwid kailanman. Pagkatapos, binigyan din ni Lucas na ang babae ay nagdurusa dahil kay Satanas. Kaya ang babaeng ito, anak ni Abraham, na 18 taon ginapos ni Satanas, hindi ba't nararapat lang siyang palayain sa Sabado mula sa kanyang paghihirap? Napansin niyo ba, mga kapatid, kung paano tayong pinapahiya ng mga demonyo na nagdudulot ng sakit sa isip at katawan? Pero gaya rin ng sa may kapansanan sa pag-iisip, hindi natin maaring sabihin na lahat ng pisikal na kapansanan ay gawa ng kaaway. Ayos ba? Tandaan mo yan. Pang-4, kayang linlangin ng mga demonyong mga bansa. Hindi ito alam ng lahat, pero mas karaniwan ang kapangyayang ito kaysa akala natin. Iyan ang dahilan kaya sa Pahayag Kabanata 16, gumawa ng ganitong ulat si Apostol Juan. Nakita kong lumabas sa bibig ng dragon. Mula sa bibig ng hayop at huwad na propeta, 3 maruruming espiritu na parang mga palaka. Sila ay mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga himalang tanda. Pumupunta sila sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang buong mga bansa ay maaaring wasakin ng gawain ng mga demonyo. At paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng katiwalian, ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, ng gutom, ng kasakiman, at ng lahat ng iba pang masasamang bagay na itinatanim ng kaaway sa puso ng mga namumuno sa mga bansang ito. Mahalagang tandaan na ang mga demonyo ay palaging natutulungan upang makamit ang kanilang pinakamalalaking layunin. Mahalaga na ipanalangin at ipagkatiwala natin ang bansa sa Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng salita. Napakapalad ng bansa ng Diyos ang kanilang Panginoon. Bayang pinili niya upang mapabilang sa Kanya. Mula sa langit, pinagmamasdan ng Panginoon ang sangkatauhan. Mula sa trono niya, tinitingnan niya ang lahat ng tao sa lupa. Siya ang humuhubog sa puso ng lahat, na siyang nakakaalam ng lahat ng kanilang ginagawa. Walang hari ang maliligtas dahil sa laki ng kanyang hukbo. Walang nakakatakas na mandirigma dahil sa lakas niya. 5. Maaring kontrolin ng mga demonyo ang mga hindi naniniwala. Marami pa ring hindi lubos na iniaalay ang buhay kay Jesus. Hindi iniintindi ang pag-iral ng mga demonyo dahil hindi sila naniniwala na may espiritual na mundo na nakakaapekto sa ating buhay dito sa lupa. Gayunpaman, ipinapakita ng Biblia ang halimbawa ng mga hindi naniniwala na napinsala at nagamit ng mga demonyo. Tingnan mo kung anong nakasulat sa mga Gawa Kabanata 19. May ilang Judiyong nagpalayas na masasamang espiritu at sinubukang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga sinasapian ng demonyo. Sinasabi, sa ngalan ni Hesus na ipinang-aral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumayas. Ang mga gumagawa nito ay 7 anak ni Seva, isa sa mga punong pari ng mga Hudyo.
Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus. Alam ko kung sino si Pablo. Pero kayo? Sino? Kayo. Kaya't ang inalihan ng demonyo ay tumalon sa kanila at dinaig niya sila. Binugbog niya sila ng malakas. Kaya tumakas silang hubad at sugatan palabas ng bahay. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kailangan nating maintindihan na ang bawat tao, mabuti siya sa kanyang pinakaubod dahil nilikha siya ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Pero kapag pinapayagan ng tao ang kasalanan sa puso niya, lumalayo siya sa Diyos. At dahil dito, nagiging mahina siya laban sa mga gawa ng kaaway. Ginagamit ang dyablo ang mga hindi lumalapit sa Panginoon at may masamang damdamin sa puso. Galit, pot, hinanakit, inggit, kasinungalingan, bisyo, at iba pang mga kasalanan. Maaaring hindi natin paniwalaan. Pero si Satanas at ang kanyang mga demonyo ang sanhi ng lahat ng ito. Dapat natin silang ipagdasal at hilingin na protektahan tayo ng dugo ni Jesus mula sa lahat ng nasa ilalim ng impluensya ng mga demonyo. Okay? Alam ko nakakatakot isipin na ganoon kalakas ang kasamaan. Pero bilang mga Kristiyano magkakapatid, hindi natin kailangang mag-alala. Si Kristo ay may buong kapangyarihan sa langit at lupa at kayang paalisin agad ang mga demonyo. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga na sundin natin ang mga turo ni Kristo. Maniwala tayo sa kanyang salita at maging tapat sa lahat para mapagtagumpayan natin ang mga espiritual na puwersa ng kasamaan na lumalaban sa atin. Amen? Lagi tayo magbantay sa panlilinlang ni Satanas at huwag maliitin ang kanyang kapangyarihan. Pero tandaan, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Ang kapangyarihang iyon ay para lang sa Diyos. Mula nang dumating si Jesus sa mundo, ginawa ng dyablo ang lahat para talunin siya. Para talunin siya at hadlangan siyang tuparin ang kalooban ng Diyos. Pero nabigo ang plano niya nang mamatay si Kristo para sa ating kasalanan at muling nabuhay. Hallelujah! Kaya, aking minamahal na kapatid, kung mananatili tayong matatag kay Kristo, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Kung nagustuhan mo ang mensahe nito, i-share mo ito sa mga kaibigan mo, pamilya, at mag-subscribe ka dito sa aking channel. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam.